Ako po si Dayan. Noong bata pa ako, nagkaroon ako ng kalaro. Ang kanyang pangalan ay Cecil. Isang hapon, habang naglalaro po kami ng piko, ay napansin ko ang pasa niya sa hita nang umangat ang kanyang palda. Tatanungin ko sana si Cecil nang bigla na lang siyang nagpaalam na uuwi na daw siya dahil hinahanap na ito ng kanyang nanay. Natatakot siya kasi magagalit daw ito sa kanya pag hindi siya nakauwi kaagad. Niyakap ako nito ng napakahigpit at binigay sa akin ang pulang ribbon na lagi niyang sinusuot. Nakita ko na isang beses ang mama niya. Lagi itong nakatingin sa akin ng masama. Sa tuwing babatiin ko ito, pagalit itong nakatingin sa akin. At sa tuwing nababanggit ko si Cecil dito ay lumalaki ng sobra ang mga mata nito na para bang gulat na gulat. Kasabay nito ang panlilisik ng mga mata niya sa akin. Isang linggo ang lumipas, hindi pa rin nagpaparamdam sa akin ang kaibigan kong si Cecil. Natatandaan ko pa noon, umaga nang pinuntahan ko siya sa kanilang bahay. Nakita ko naman ang katulong nila na si Aling Cynthia na nagwawalis. Naikwento kasi sa akin ni Cecil na may isa daw silang katulong sa bahay, kaya naman agad ko itong nakilala. Binati ko ito ng masigla at tinanong ko dito kung tulog pa ba si Cecil. Bigla niyang nabitawan ang hawak niyang walis, tsaka lumapit sa akin at bumulong na. Naku, wag mong babanggitin ang pangalan na yan dito, iha. Ha? Bakit po? 5 taon na kasing patay si Cecil. Sayang nga eh. Napakaganda pa naman ng batang ito. Nasagasaan daw kasi ito ng sasakyan at natagpuan doon sa may kalsada kung saan kita palaging nakikitang naglalaro mag-isa. Bigla namang may lumabas sa pinto ng bahay at nagulat ako nang minadali akong paalisin ng katulong. Kinilabutan naman ako sa mga nalaman ko. Kalahati sa akin ang hindi naniniwala dahil paano nangyari na niyakap ko siya at ang ribbon na binigay niya sa akin ay nasa pulsa ko pa rin. Isang araw, napagpasyahan kong pumunta ulit sa kanilang bahay dahil sobra akong nag-aalala sa aking kaibigan. Nagulat ako nang nakita ko si Cecil sa gate. Tinawag ko ito at ngumiti lang ito sa akin ng napakalungkot. Kumaway ako dito at lumapit naman ito sa akin. Nagulat ako nang bigla itong umiyak at sinabing, "Ilayo mo ko dito. Hindi siya ang mama ko." Bigla namang lumabas sa gate ang inaakala kong nanay niya. Kaya naman agad ko siyang hinila at dinala sa bahay namin. Pumasok kami ng bahay. Tinawag ko naman si mama. Pinakilala ko sa kanya si Cecil at nagulat naman siya sa akin. "Anak, anong sinasabi mo dyan? Wala ka namang kasama." Ha? Ito mo si Cecil? Nagulat ako. Pagtingin ko sa tabi ko ay nawala na siya. Wala na ang kalaro kong si Cecil. Kinapaka ko din ang bulsa ko. Ngunit wala na din dito ang ribbon na binigay niya sa akin. Sa sobrang takot ko, umiyak na lang ako kay nanay noon. 1 linggo ang lumipas, ay bumalik na ang lahat sa normal. Ngunit kasabay nito ang pagkabalita sa aming lugar ng natatagong lihim sa loob ng bahay nila Cecil. Naikwento sa akin ni nanay
na dito daw dinadala noon ang mga kinukuhang bata upang kainin dahil mga aswang daw ang nakatira dito. Isa na sa mga batang na biktima nila ay si Cecil. At ang inaakala kong nanay niya noon ay ang aswang na mismong nangunguha ng mga bata. At ganun na lamang ang pagkagulat nito sa akin noon dahil alam nitong matagal nang patay ang tinatawag kong kaibigan. Dahil ito daw mismo ang pumatay kay Cecil nang nagtangka itong tumakas ng bahay nila. Sobra akong nalungkot sa nabalitaan namin. Habang nagkukwento si nanay sa akin, napatingin ako sa daan kung saan kami naglalaro noon ni Cecil. Nagulat ako nang makita ko siya dito. Nahangiti ito sa akin. Mukhang masaya na siya dahil sa wakas ay nakamit na niya ang hustisyang matagal na niyang hinihintay.